Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading to for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Take only what resonates. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat kasi hindi ito personal reading. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. Friend ko yun, guys. Hindi ako yon. And sa kanya kayo pwede makapagpa-personal reading kasi ako hindi po ako nagpa-personal reading. So, anyway, feel free to check yung aming mga ibang channel pa dyan sa description box. Pakicheck na lang. And, ayan, yung ibang details na dyan na lang, pakicheck na lang din. So, start na natin ang reading. Bago ako mag-start, lalait lang ako ng sage. Wait lang, kukuha lang ako ng lighter. Okay, so, sorry about that. Medyo, pinost ko lang saglit kasi kinuha ko tong mga gagamitin ko. Actually, hindi na sage yung aking gagamitin. Palo Santo na lang, which is, ito yung stick na yon. And, yan. Para ma-cleanse ang aking space bago tayo magsimula. Para sa gustong, mag-avail ng mga product namin, meron dyan sa TikTok shop. Ayan. Ito yung mga bago namin gawa ngayon. And, ito yung cute na Evil Eye. Actually, very effective ang Evil Eye, no? Kontra sa mga naiinggit sa'yo, sa business mo, or sa bahay mo. So, yan yung pinaka nire-recommend. Start na natin ang reading. This is for the sign of Virgo. Ayan. Kaya ko pala nabanggit yun kasi kung may makikita kang mga dumi-dumi sa kamay ko, wag mo na lang pansinin. Gumagawa po kasi kami ng mga ganyan. Yan, yung mga evil eyes na yan. So, kung gusto mo mag-avail, sa TikTok shop na lang. Hindi pa yan na hindi ko pa yan na ilagay doon. Pero soon, ilalagay na namin. Start na natin for Virgo. Okay, for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Bottom of the deck, you do have your The Magician. Yan. Ito maraming message pero kukunin ko lahat to. You do have your the Six of Swords. Kung ano man yung mga this is the Four of Swords. Four of Swords. Kung ano man yung mga bagay na maaring nag-end ngayon sa buhay mo, nakikita natin na hinayaan mo na lang mag-end. Whether ito ay may kinalaman sa love, may kinalaman sa career. Kumbaga kung nag-end ito, sige, nag-end na, wala na akong magagawa. Parang ganun lang. 'Diba? And then, all you have to do is to focus on new beginnings and acceptance. Yun yung nakikita natin sa iyo ngayon. Lalo na with the Ace of Swords, this is about new beginnings. This is you na maaaring tinuturuan mo or inaayos mo ang sarili mo with the help of these people around you, na inaayos mo yung sarili mo, inaayos mo yung schedule mo, inaayos mo yung mga dapat mong asikasuhin, ayusin, and nakikita naman natin yung suporta ng mga tao sa paligid mo. With the Page of Wands, I feel like Nine of Swords, some kind of message na pwedeng nagbibigay sa iyo ngayon ng anxiety, ng stress, ng isipin. Ayan. But you are a very spiritual person, lalo na with the Magician, no? Nakikita natin yung ability mo, yung skills mo na makaunawa ng mga gantong bagay. Yung iba sa inyo, pwedeng you're also a tarot reader or may mga idea ka kung ano yung mga meaning ng mga cards. And yung iba sa inyo, pwedeng may skills ka na usaping spiritual. Yan, pwedeng marunong ka rin mag-insenso ng tahanan. Yung iba sa inyo, pwedeng alam mo na kung paano mag-manifest. So, may mga ganun tayo nakikita. And, huwag mong sayangin. Huwag mong sayangin itong mga, yung iba, kahit hindi usaping spiritual maybe arts. Kung ano man yung, talento mo, especially kung may kinalaman sa arts or entertainment, marunong kang mag-entertain, marunong kang kumanta, marunong kang
magpasaya ng iba, wag mong sayangin. It is like an advice for you na gamitin mo ito kasi I feel like malaki ang patutunguhan mo and pwedeng may mga marating ka na mga lugar or places na dahil dyan sa skills mo na yan. So, wag mo itong sayangin. And then, what's with the message? Clarify this message. Meron pa pala isa dito. You do have the Wheel of Fortune. Let's clarify the Wheel of Fortune. Judgment. And one more card. Queen of Swords. Eight of Pentacles. For some of you, if you do have like a work or career or sideline, ayan, nakakita tayo ng mga sideline dito. Nakakita tayo dito ng sideline na something na pwede makapagpabago ng buhay mo. Like with the Wheel of Fortune. Maybe nagbidulot ito sa'yo ng anxiety, ng stress, ng parang isipin. But with the Judgment, once na napuntahan mo or nakapunta ka doon sa level na natutunan mo na lahat ng dapat mong matutunan regarding dito. Nakita tayo dito ng Queen of Swords. This is you being professional. This is you na mataas ang tingin sa'yo ng iba. This is you na pwedeng nakukuha mo yung respeto ng ibang tao sa'yo. And this is you na pwedeng, yan, imagine, from the Ace of Swords, maybe lalo na kung ito may kinalaman sa iyong inyong beginning, sa iyong career, sa iyong work. Although hindi mo to masyadong gusto, nakakita tayo kasi you might feel like parang hindi naman ako nagkakaroon ng movement, parang wala naman nangyayari sa akin dito sa bagay na to, etc. So yung iba ganun kaya parang ayaw nilang pag-focusan itong bagay na ito. Pero the way I say this, kailangan mong umalis sa iyong comfort zone, kasi pwede, lalo na kung ito ay talent mo or skills mo, na alam mo na magaling ka dito sa bagay nito. For example, itong career na to has something to do with you speaking or talking to a lot of people. Marunong ka mag-inspire, marunong ka magsalita. Ito, hindi ko sinabing ito yung pinaka situation mo. Example lang. For example, ang skills mo, marunong ka magsalita, makipag-communicate. Okay, oo, nahihiya ka, pero hindi, makapal ang mukha mo, parang ganun. Pero, marunong ka mag-deliver ng words mo. Magaling yung way mo ng pakikipag-communicate and marami kang napapahangang tao. So, if that is your skills, yun yung sinasabi natin kanina dito, yung message kanina sa'yo na huwag mong sayangin. Okay, kasi marami kang mararating na lugar. This is an advice for you right now na baguhin mo yung mindset mo. Oo, ayaw mo yan. Oo, feeling mo wala ka pinatutunguhan yan. Pero I can see na look, this is you as a cat. This is you. And the Wheel of Fortune is talking about changes. This is about changes. Malaking pagbabago. And the way I see this is that yung eagle dito is the one telling you na hindi, dyan ka lang sa wheel. Alamin mo lahat ng mga dapat mong alamin, i-develop mo yung skills mo, etc. Maybe someone is being bossy here, or this could be a boss or someone na pinupush ka ng pinupush na gawin mo yan. And then ikaw, parang ayoko kasi parang ang dami pa namang ibang pwede kong pagkaabalahan, ganito ganyan. And mas higit na mas naiinteresado ako doon. Pero this eagle is telling you na hindi, i-push mo ito. So, maybe someone is manipulating you. Someone here is being bossy. Kaya, ayaw mo na itong bagay na to. But, I told you with the Judgment, once na ma-reach mo na yung knowledge or yung mga dapat mong matutunan, malaman dyan sa bagay na yan, marami kang malaki. Or, for some of you, pwedeng ikaw ay gagawa ng history, no? Na hindi mo akalain na mararating mo yung bagay na yon. Na hindi mo akalain na mararating mo yung level na yon. And the way I see this, kahit ayaw mo, or yun nga, sabi natin, kailangan mo mag-get out sa iyong
comfort zone. Yun yung pinaka-message sa'yo dito. Okay, malayo ang mararating mo. So, let's talk about the person you are dealing with pagdating sa love. Nakakamoy ako ng tsaa. So, I don't know if you're drinking tea. Ayan. This could be a reading. Messages pagdating sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Messages pag natating sa mga Virgos, person na Virgo, pagdating sa love. Ten of Pentacles, Ten of Swords. Seven of Pentacles, Three of Pentacles is here. Clarify the Ten of Swords, please. Justice card, and you do have here the Hanged Man. Could be dealing with the Libra. Wait lang guys. Kukunin ko muna yung situation sa inyong dalawa bago tayo mag-proceed. What is the situation here for Virgo? Situation sa inyong dalawa ng person na ito. Situation here is children and one more card. Cleansing. Yan. Bottom of the deck is the entrapment. So, for some of you, pwedeng, this could be a person in the past. And, pwedeng may ending sa inyo. Either ikaw, you're trying to remove this person out of your life, or siya, no, na parang, medyo parang, inaalis ka niya ngayon or wala kang lugar ngayon sa buhay niya, no? Especially if you could be dealing with a person na may children na involved, or someone here could be pwedeng already a parent, so may anak. So, kung hindi ikaw, pwedeng yung person mo, or maybe both of you. And, so, itong person na ito, maybe, yung iba sa inyo pwedeng naka-move on ka na, pero, naalala mo pa rin, alam mo yun, yung parang, yung iba kasi may ano tayo may nakikita tayong soulmate connection, pero, yun nga, medyo, parang ang energy is like, parang minsan na siyang naging parte ng buhay mo, and hindi na siya mawawala sa isipan mo, no? Kumbaga naging parte na siya ng mundo mo. And some of you, this is a twin flame connection. Anyway, itong person na to is, ayoko kasing mabigyan ng expectation yung iba, no? Hindi lahat. Yung iba sa inyo, itong person na to is still waiting, naghihintay. Yung iba sa inyo, tinapos niya na yung paghihintay. So, paano natin malalaman kung saan ka dun? No? Bibigyan kita ng mga, ng mga clue. Some of you pwedeng may marriage na involved. Kung makaka-relate ka dito sa mga sasabihin ko, then this is you na hinihintay or naghihintay pa rin itong taong to, no? Kung itong person na ito, or ikaw, ay may growth na nangyayari sa'yo,
dahil sa ipinapakita mo yung iyong artistic na ability. Okay, so pwedeng meron kang abilidad na ikaw ay magaling sa arts or yung person mo yon. And kung ito ay pinagkakakitaan. Okay, kung hindi man doon yung iyong career or hindi ka nakarelate doon, some of you, ang message is may kinalaman sa pagtatanim. So, pwedeng ikaw ay mahiling magtanim. I can see a flower. Or maybe, yun nga, may kinalaman sa arts with a flower. Or, basta it's like may kinalaman sa career. And meron din ako nakita na parang something to do with, alam mo yung, sa catering, ganon. So, maybe, or minsan ka nang nag-decor ng table na parang sa catering. So, this could be your reading. Yan, nakakita tayo ng ganon. Kung di ka nakaka-relate doon, then this person, pwedeng ini-end niya na or tinatapos niya na yung paghihintay sa'yo. Okay? Pero kung ikaw ay nakaka-relate doon sa mga binanggit ko, maaaring itong person na ito ay naghihintay pa rin sa'yo. Okay? Medyo may pagkakalayo lang sa inyo. Kasi yung person na ito is maraming nakaharang sa kanya ng mga usaping material na bagay, mga material na sitwasyon na nasa harapan niya ngayon. So, nandito yung focus ng person na ito. And, but, ayun nga, some of you, this person is still waiting. May mga nakikita talaga tayo ditong umuulan ng pera, guys. Yeah, you have to clear your space. Now is a time na tanggalin mo lahat ng mga kalat, magtapon ka ng mga gamit na hindi na talaga, kumaga hindi mo nagagamitin. Kumaga kalat na lang talaga. And you see that as like, ilang months na, nandun pa rin, parang feeling mo hindi mo na talaga gagamitin, then it's time for you na i-dispose na ito or ibenta mo, no? Why? Kasi I can see new things na paparating sa buhay mo and kailangan mo ng space para dito sa mga bagay na ito. Okay, some kind of development talaga. So, what will happen in the near future? Yung iba nakukulangan sa love, nakakaramdam ako ng mga taong nakukulangan ng message sa love. So, sige, punta tayo dito sa love. Anong gustong mangyari or emotions nitong taong ito towards you? Doon muna tayo sa mga naghihintay. You do have your temperance. Ayan, temperance is a waiting card. So, regarding ito sa mga naghihintay, the chariot is here. Tell me more. Ano yung emotions ng person na ito? The Wheel of Fortune or the Wheel, Knight of Wands. Yeah, there's a lot of passion. Itong person na ito, yeah, you do have here the Hermit. Could be dealing with the Virgo. Nakakita tayo dito ng person na sobrang emotions ang nararamdaman niya para sa'yo. Pero cold lang yung energy niya, malamig lang. Parang wala lang siyang pakialam. And it is might be naghihintay siya ng something ng magbago sa sitwasyon niya at sa sitwasyon mo rin. So, naghihintay siya na mabago itong mga bagay na ito. At pag nabago ito, definitely, this person will come rushing towards you. Mabilis ang action, guys. Once na may mabago. Asahan mo, napakabilis lang ito. Like a snap. Magugulat ka na lang nasa harapan mo na itong taong to or nakikipag-connect or communicate na siya sa'yo. Once na may marinig siyang may kinalaman dun sa pagbabago. Okay? And until hanggang ngayon, no, na wala pang changes na nangyayari, especially sa'yo, itong person na ito, hintay lang siya ng hintay. Not talking, not speaking, nagmamatigas. You do have here the Hermit, the Strength card, the Fool. Ayan. Kasi itong person na ito, willing siya mag-take ng risk. Nag-iipon itong taong to ng
something like money, no? Money related na pag-iipon. Dahil ito yung nakikita niya na makakatulong para mas mag-grow, or once na dumating siya sa'yo yung bagay na hinihintay niya, madali na lang para sa kanya na magsimula, no? Dahil meron na siyang naipon. Tell me about those person naman na hindi na naghihintay or kina-cut off na, ini-end niya na yung paghihintay. Ano gusto mangyari nitong taong to? The Tower is here. So, this is like a total ending. Yan, the Tower. Gusto niya mag-end na talaga kung ano man ang meron sa inyo. Kasi nasaktan siya eh. Nasaktan siya. Hindi ko alam kung sinong guilty sa inyong dalawa sa pananakit. Pero talagang nasaktan doon person ito. And kung siya yung guilty, let's say nasa isang relationship na siya, kahit na siya yung nasa isang relationship, siya yung nasasaktan. Okay? And I feel like with the Five of Swords, marami na yung mga nagbago sa inyo. And itong person na ito, hindi na siya para, mataas ang ego niya guys, mataas ang ego niya. Hindi siya para ibalik pa yung relationship or connection ninyo. With the Lovers, yung iba sa inyo pwedeng, lalo na kung nakikipag-connect ka ng bago sa iba. Yun, isa pa ito sa nakakapagpasakit sa person nito. Kaya na hindi na siya naghihintay, ayoko na. Ganun yung energy, ayoko na. It is because masakit para sa kanya, lalo na kung may kakonek ka ng iba. Yan, for some of you. Wala na, nag-end na. And, don't get me wrong ha, kung bagong person ito, kung may bago kang person. Pero kung dati ka pang may person, tapos itong person na itong na tinutukoy natin, alam niya na yung person na yan, hindi yun ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko is yung nung nawala kayo or natapos yung connection niyo, biglang nagkaroon ka ng bago. Ayun, itong taong ito hindi na naghihintay. So what will happen in the near future for you, Virgo? In the near future for you, Virgo? The Sun is here. Definitely, this is all about positivity. This is all about happiness. Napakagandang card, no? Lalo na, ito ay sinabayan pa ng the Star and the King of Swords. This is regarding your career. Sabi ko nga sa'yo, pagdating sa career mo, high chance na, huwag ka nga lang magmadali. Yan ang energy. Huwag kang magmadali. Anything na ginagawa mo, it takes time. And, kapag nagmamadali ka, doon ka nai-stress. Pag pinipilit mo ang sarili mo, doon ka nai-stress. Huwag mong pilitin. Basta, mabagal, pero surely naman, na mararating mo kung ano man yung pangarap mo. Basta, huwag kang magmadali. Okay? Huwag kang mag-overthink. And, yan, nakakita tayo ng happiness and magandang outcome para sa'yo. Anyway, that's it for now. Thank you for watching. I love you all. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. Ayan, TikTok, Unicorn Princess Tarot. TikTok shop namin yan. Nandyan din, Unicorn Princess Shop. Yan yung pinaka-shop namin doon. And thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.